Hello Gemini, welcome to your month of May reading. Thank you so much Gemini for your support, and for those who are new here, don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking official Facebook page. Lahat po ng detalye, link nakalagay sa description nitong ating video. Tignan na natin ano mga pwedeng mangyari, mensahe, mga paparating sa iyo ngayong May 2024. So, your first card is the Star card. Next is Heart, Moon, and then Coffin. Ano ba yan? Ayoko yan. Ayoko yan. Ayoko tong card mo na dulo. Ay! Wait lang, Gemini. Nagliparan yung mga baraha. Ay! Ano ba yan? Nakita ko dito, Gemini, may mga bagay na ikakalungkot ka ngayong May. May mga matitinding emotions dito, pero ang more dominant is sadness. There could also be mga pagbabago. And itong mga pagbabago na to, Gemini, would be difficult, no? Ito ay something na hindi mo, kumbaga hindi madali sa yung gawin itong, hindi madaling gawin or hindi madaling tanggapin itong mga pagbabago na darating sa iyo with this card, no? There could also be endings. So may mga bagay na mag-e-end, pwedeng may mga mawawala sa iyo. Okay, pero yun na nga, matinding mga emotions, no? Ayan, no? You have Moon card, Coffin. Kasi Coffin is sadness, depression. Yung iba, pwede kayong makaranas ng problema pagdating sa pagkakasakit, sa health. Yung iba, dumaraan kayo sa mahirap na proseso. Ayan, transformation. May mga transitioning, pagbabago sa buhay na mahirap ngayong May para sa iyo, Gemini. Okay? Pero huwag kang mawalan ng pag-asa kasi meron kang Star card dito. No? Magandang indication yan kasi meron mang loss dito, meron mang ending. May mga bagay namang, may magagandang bagay naman ang matutupad para sa iyo, Gemini. So, hindi lang naman puro kalungkutan yung hindi lang naman kabiguan. Kasi yung loss, pwedeng kabiguan yan eh. No? Hindi lang naman kabiguan yung ano mo dito, may experience mo. Nakikita ko nga, may love na paparating sa iyo ngayong May. Yung iba, makaka-experience kayo ng kilig moments, no? May mga romantic encounters. Yung iba, pwede kayong magkaroon ng infatuation, yung parang panandalian na feelings or attraction, pero this is superficial kasi pag sinabi nating infatuation, pwedeng magbabago yung feelings na yan, hindi siya kumbaga hindi pa permanent yan. Ayan. So, pwedeng may mga ganyan. Okay? Pwedeng may romance na paparating sa inyo. Romantic encounters or infatuation. Magkakaroon kayo ng parang maiksing attachment kay kung kanino man. Pero, infatuation lang yan, pero you will soon realize na hindi talaga siya love, no?
Tingnan natin pagdating sa relationships. Ex-lover. Ayun. So, malakas yung ano mo, ng intuition. Kasi, meron kang inner knowing card, tapos meron kang moon card. No? Itong dalawang cards na to, speaks about your intuition ngayong May. No? Ibig sabihin, meron kang malakas na pakiramdam, kutob. Ayan, meron kang mga nadidetect dito na ang lakas nung pakiramdam mo na kahit hindi sabihin sa'yo, na kahit na hindi mo nakikita, parang sure ka na tama ka dun sa nararamdaman mo na yun or hinihinala mo. No? Kasi nga may malakas kang intuition ngayong May, Gemini. Merong old spark dito. So, pwedeng dating person na na-involve sa'yo. Pwedeng ex mo, or from the past, kung hindi man yung ex mo yan, hindi yung last person, pwedeng someone na dati mo ring naging jowa or nagkaroon ng connection, no? So, ayan, may mga dito. Ang laki talaga ng pagbabago, pati sa relationship mo. Merong transitioning dito Itong card mo na to, may sinasabi na transformation. Ito rin, may pagbabago rin pagdating dito sa relationship. So, hindi ko alam hindi ko pa masasabi kung maganda o pangit itong pagbabago na to. Pero, meron, no? Pwedeng yung iba meron kayo ditong parang dumadaan sa, ewan ko kung meron kayong pagdadaanan ng asawa mo o ng person mo, Gemini. Meron transitioning dito, ibig sabihin, pwedeng may mga problems, yung iba, pagdadaanan kayo, no? Dumaraan sa, parang dumaraan sa stage yung relationship ninyo, anumang stage ito. Sa tingin ko nga meron something dito na may kinalaman sa pagbabago na yun yung pinagdadaanan nyo ngayon as a couple, no? As mag-asawa or mag-jowa. So, sabi dito, Gemini, may mga dapat kang pakiramdaman or tignan aside doon sa sinasabi sa'yo, sa nalalaman mo or nakikita mo. You have to read between the lines, no? So, may mga dapat ka pang tawag dito, busisiin, no? Pakiramdaman. Ayan, look for what's hidden. So, pwedeng may mga nakatago dito sa person mo o may mga hidden dito sa relationship na kailangan mong madiskubre. Okay? So, dito sa Two of Wands mo, you are at crossroads. Mukhang kailangan mong pag-isipan o pagpilian ng mabuti. Kasi pag sinabi natin crossroad, darating ka sa point na kailangan mong mamili, Gemini, So, ayan, yung nakikita ko sa Two of Wands mo. Darating ka sa sitwasyon na no choice, sa ayaw at sa gusto mo, mamimili at mamimili ka rin. Okay? Pwedeng hindi ka sure. Pwedeng nahihirapan kang mamili.
Pero maliwanag na kailangan mong mapili yung better option or yung mas tama, ano. So, sa tingin ko, pagdating dito sa bagay na pagpipilian mo, sundin mo na lang kung ano yung mas gusto, kung saan ka mas magiging fulfilled, kung saan ka mas inspired or mas masaya. Yun na lang siguro yung piliin mo rito. Hindi ko alam kung ano yung pagpipilian, mga pinagpipilian mo dyan, pero mukhang kailangan mo nga mamili. No? At siguro, piliin mo kung saan ka mas magiging masaya or ano talaga yung nagbibigay sa iyo ng inspiration. Yun na lang sa tingin ko yung piliin mo dyan. No, piliin mo rin yung mga bagay, yung mga pakikipaglaban na pinapasok mo. Kasi hindi lahat ng oras ang solusyon ay pakikipagtalo, pakikipaglaban. Gemini, with the 5 of Swords in reverse. Okay, minsan ang best option or solution sa problem is to magpakumbaba. Hindi yun sign ng weakness, hindi yun sign na natalo ka. Pero minsan hindi importante kung sino yung, minsan hindi na rin importante i-prove na tama ka pa eh. Kumbaga titignan mo ano yung at risk dito sa ipinaglalaban mo. Worth it ba? Worth it ba ilaban? No, kaya choose wisely kung ano tong mga pinapasok mo na battles. Hindi lahat kailangan daanin sa ganyang sa mga labanan or awayan. No? Basta kung ano man yung isinusugal mo dito, ano man yung ipinaglalaban mo, worth it ba? Bago mo pasukin yan. No? Importante ba na makipagtalo ka, makipag-away ka para lang sabihin na ikaw yung nanalo sa sitwasyon? Yan, yung mga ganyan. So, nakita ko dito sa 3 of Pets mo, kung saan ka magaling, Gemini, kung ano yung specialty mo, kung ano yung gift na meron ka, talent na meron ka, yun yung gamitin mo dito sa 3 of Wands at sigurado na hindi ka matatalo dyan. No? Sigurado na mag-i-excel ka dyan. Kasi yun yung ano mo eh. Kumbaga yun yung specialty mo, yun yung forte mo. So yun yung gamitin mo. No, nakikita ko na mare-recognize ka rito. Nakikita ko rin na yung iba parang papasok kayo ng pwedeng iba dito makakahanap kayo ng trabaho or profession or kung ano man yung balak ninyong pasukin na kung saan kayo ay magsha-shine dyan. Kung saan ay mabibigyan ng may lalagay ka doon sa spot na deserve mo. Kasi nandoon yung uniqueness mo, nandoon yung kakayahan mo. Yan. So, nakikita ko dito is there will be a spot for you, Gemini. Mare-recognize ka dyan sa specific na larangan na yan kasi bagay talaga sa'yo yan. Yan talaga yung talento mo. Okay? So, nakikita ko dito, you will receive appreciation
Sa trabaho man yan o hindi. No? Mafe-feel mo na yung ginagawa mo is finally nare-recognize na. Na-appreciate. Napapansin. Kinikilala. No? Yan. Page of Wands. So, there is a good news na paparating sa'yo or opportunity. Yan. Magandang mensahe yan. Page of Wands. No? So, sa trabaho yan, applications, o kung saan man, saan mo na may magandang balita. Okay? Meron ding energy ng Aries, Leo, Sagittarius. Tignan na natin yung closing message for you. May Virgo energy, a time to give rather than take. You're very close to achieving your goal. Ito yun, Three of Pentacles. Sabi ko nga sa'yo, di ba parang may maano ka dito. At saka may star ka eh. Itong star na to is katuparan. Ayan o, may ma-achieve ka, may makukompleto ka. Ayan o. Maliwanag yan dito sa Gibbous Moon card mo tsaka sa Star card mo. So, ang nafe-feel ko dito sa a time to give rather than take, yun na nga, parang related siya dito sa Five of Swords. Diba sabi ko, may mga times na tayo yung magpapakumbaba, tayo yung magre-retreat. Instead na ipakita mo na ikaw yung panalo, ikaw yung na makipaggera ka pa dyan, makipaglabanan ka. May mga time na dapat tayo na lang yung mag-back out. Kumbaga, it's a sign ng parang pagbibigyan mo. No? Yun yung nafe-feel ko. A time to give rather than take. Related siya sa Five of Swords. Kumbaga, mas nakakaunawa ka, mas wise ka, ikaw na lang yung mag-give way. Ikaw na lang yung, mag-sidestep. Okay? Ikaw na lang yung magbigay. Okay? Malapit mo nang ma-achieve, ito So, may accomplishment pa parating sa iyo ngayong May. It's time to take action ngayong May. Meron ding Aries energy, no? Aries, Virgo, and strong energy ng fire sign, Aries at saka Virgo. Etong May, nakikita ko, ito yung time para gumawa ka ng paraan, kumilos ka, Gemini. Mukhang maganda yung outlook sa iyo ng May. Kasi it's time to take action, tapos may achievement, no? Malapit mo nang ma-achieve yung goal mo. So, nakikita ko, this May is a time to push harder towards your goals. Kasi malapit mo nang ma-achieve yan. Kung ano man yan, Gemini. Take care. God bless.